Good morning everyone. Welcome to All Generation Church. My name is Pastor Sol. I welcome you sa ating pong spiritual family. At ito pong morning na to, we will be giving our hearts to the Lord. We'll be opening our minds. We'll be asking the Holy Spirit to be with us upang ating pong maibigay yung ating pong taos-pusong pagsamba ating Panginoon. Marami po tayong mga issues sa buhay, sa mundo. Maraming mga scandals, maraming mga challenges and testings na dumarating sa ating mga buhay. Nararapat po na harapin natin ito na may pagpapakumbaba. Harapin natin ito ng may wisdom, na mayroong malalim na pagnanais ng ating mga buhay ay tunay na mapangunahan ng banal na Espiritu. So we'll be asking the Lord to make His presence very personal sa umaga pong ito sa ating mga buhay, dito sa ating actual or physical worship, maging diyan po sa mga nanonood ngayon, ating mga kapatiran sa online, ating pong hilingin na maranasan ng bawat isa ang presensya ng banal na Espiritu. Sa inyong mga kinaupuan mga kapatid, so pong ihanda natin ang ating mga puso, ating mga buhay. Babasahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bible upang ating lubos na maunawaan ang plano ng Panginoon, ang ating Amang nasa langit para sa kanyang mga anak. I'll be reading Luke chapter 11, beginning verse 9. And it's all about prayer. It's all about asking our Heavenly Father sa lahat po ng ating mga pangangailangan or mga issues sa ating buhay. Verse 9. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who asked Him? Na-highlight lang po dito mga kapatid, ang kailangan ho natin sa mundong ito ay ang presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. I-recognize naman ng Panginoon yung ating mga totoong pangangailangan like food, bahay, o ano man dyan. Pero sabi ni Jesus, kailangan din nating hilingin sa Ama ang banal na Espiritu. A moment of silence please. At tayo po ay sabay-sabay na lalapit sa ating Panginoon sa isang taimtim na panalangin. Thank you, our Father in heaven, for reminding us this morning that we need the presence of the Holy Spirit in our lives. Higit sa anumang mga bagay sa mundong ito, Panginoon. We need your presence, Lord. So we welcome your presence in our midst. We ask you, Lord, to dwell sa puso ng bawat isa sa amin.
giving us rest, giving us your assurance, giving us strength and hope. We confess to you, our Heavenly Father, our sins, shortcomings, our worries, Lord. We cast them, Lord, sa inyo, Panginoon, because your promise is you care for us. Thank you, Lord, for this gathering. Saan man po kami sa aming mga spiritual journeys, Lord, ano man ang mga sitwasyon ng mga buhay namin, we ask you, Lord, to speak to us. Kung kailangan na ma-convict muli ang aming mga puso, Lord, convict us this morning. Turuan niyo po kami, Panginoon, na muli mag-repent. Hanapin ang inyong mukha. If someone here needs comfort, Lord, ang sabi ng iyong salita, ang banal na Espiritu, nagbibigay ng comfort sa bawat isa sa amin. Nawa maging totoo sa buhay ng bawat isa. Higit sa physical na pangailangan namin, Panginoon, ang nais na aming mga puso ay magkaroon ng spiritual renewal, revival, Panginoon, sa bawat isa sa amin and for this church. We also pray, Lord, for our country. It is our duty to intercede and pray for our leaders, Lord. Daming issues, Panginoon. Daming mga pangyayari, Lord, na hindi namin maintindihan. Pray for wisdom and righteousness sa aming mga leaders. At higit sa lahat, Panginoon, we pray for the Universal Church, mga simbahan sa iba't ibang bansa. Pray, Lord, sa inyo pong intervention sa aming mga kapatid, Lord, sa Myanmar. Yung public unrest nila, Panginoon. Pray na ang mga Kristiyano doon ay inyong proteksyonan, Panginoon, sa umiiral na martial law. Mga kapatid, Lord, na under persecution sa Iran, North Korea, ibang mga bansa, Panginoon, we pray for strength. Proteksyonan nyo rin po sila doon, Panginoon. Mga evangelical leaders, Lord, mga prominent figures sa Christendom, proteksyonan nyo sila, Panginoon, ng kanila pong integrity. May mga scandals, Lord, sa aming mga leaders. So kung ang bansa namin, Panginoon, ay nangangailangan po ng inyong intervention, masigit po ang church. So we pray, Lord, that you will teach us once more na hanapin ang landas ng iyong anak na si Jesus at hindi ang landas ng mundo. Speak to us, Lord, this morning. Nawang pagsambang ito, Panginoon, ay maging totoo sa puso at buhay ng bawat isa. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. All rise, please. Atin pong sabay-sabay na purihin, pasalamatan ng Diyos. In our lives, and we thank Him for the many blessings that He has given to us. Majesty
she stands, and time to sing this ends, beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great, how great, sing me how great, how great, how great is our God. You're the name, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name, you're the name above all names. 'Cause you are worthy of all praise. Oh, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. You're the name, you're the name above all names, and you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. 'Cause you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No, we'll see how great is our God. Our God reigns, our God reigns, forever His kingdom reigns. Our God reigns, our God reigns, forever His kingdom reigns. Our God reigns, He reigns. Our God reigns, forever His kingdom reigns. Our God reigns, our God reigns, forever His kingdom reigns. Our God reigns, our God reigns, forever His kingdom reigns. Lord, we thank you that even, oh Lord, we are in these hard times. We know that you reign. That's the truth, oh Lord.
We thank you and we worship you. Thank you for your Son, Jesus Christ. Beautiful Savior, God of majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, King of every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. And I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever, Jesus, I
above every name, Jesus. Take your seats. Again, good morning mga kapatid. Dahil po ang mga safety protocols ay strictly implemented dito sa All Generation Church, pwede ho bang kumaway na lang ho kayo dyan sa inyong mga katabi? Maaaring hindi nyo sila ganong ma-recognize ngayon kasi may mga face shields, bawal din pong tanggalin habang nasa loob po tayo. At face mask, yun po ay required. Ganun pa man mga kapatid, hindi po yan hadlang para tayo ay patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Tama po ba? I am sure na lahat sa atin ay nandito dahil gusto nating marinig pa kung ano pang gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Tutuloy po natin yung ating pong discussion about sa temptation of Jesus. Numpisahan natin ito last week. Part 1, tapos ngayon po yung Part 2. So, same title. Dagdagan nyo na lang ng Part 2 kung kayo po ay may mga notes. And it's taken from Matthew chapter 4, 5 to 7. Kung gusto niyo po akong sabayan mga kapatid, atin pong basahin ang salita ng Diyos sa ating sariling wika. Matthew chapter 4, 5 to 7. Sabi dito, kasunod nito'y dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa tuktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka mula riyan, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka. At mga kamay nila sa iyo ay sasalo, upang ang paamoy hindi masaktan sa bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Panginoon, sa umagang ito, ang aming pong panalangin ay higit aming maunawaan at isa buhay ang kahalagahan ng iyong salita. Dahil sa mundong ito, Lord, napakarami pong mga temptations, paraan ng dyablo upang kami po ay mahulog. Aming pong panalangin, tulungan niyo po kaming magtagumpay. In Jesus' name, Amen. Pag-uusapan ho natin ngayon ang religion or spirituality bilang isa po sa mga pangunahing sandata ng dyablo. Hindi natin lubos maisip, pero ginagamit niya yung mga banal na mga bagay. Yung mga bagay na tinalaga ng Diyos para sa kanyang sarili, ginagamit din ng dyablo upang gamitin laban mismo sa Diyos sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos. Ano daw po ang difference o pagkakaiba ng isang Baptist na katulad dito and a terrorist? Do you know what's the difference between a Baptist and a terrorist? The answer is, you can negotiate with a terrorist. Buti pa pala mga terorista pwedeng may pagnegosasyon. At tayong mga Baptist, medyo luwag-luwagan natin ng konti, ha? Yung ating, masyadong, no? Masyadong maigpit, mga Baptist. Religion, sabi po ng isang professor, si Bill Hathaway, sabi niya, is related to a child. Ito po ay isang description patungkol sa ano ba nagawa ng religion, para naman mabalanse yung ating statement kanina. No, sa buhay ng isang bata, sabi ito, having a higher sense of self-esteem, better academic adjustment, and lower rates of substance abuse, and delinquent or criminal behavior. So, ina-highlight ko lang po dito yung spirituality, yung religion na minsan, sabi ko nga, na-abuse, ginagamit mismo ng dyablo upang ma-desecrate yung banal na pangalan ng Diyos using us, mga tao. Ganun pa man, meron din naman siyang magandang naidudulot. No? Katulad yan sa pag-aaral na ginawa
sa isang university. Mga kapatid, today's temptation na ating pag-uusapan is very personal. Mismo sa atin, no? Bilang mga Kristiyano. Ito po ay unique. Sapagkat pwede kong sabihin na hindi lahat ng tao sa mundo nakakaranas ng ganitong temptation. Only those na mga Baptist. Hindi lang tayo mga Baptist, of course. Hindi lahat ng mga nag-aakalang sila yung mga religious na mga tao. Because it is a temptation from within. Galing sa loob. Itong temptation na to. So kung ang sermon natin last Sunday was about the lust of the flesh, yung pita ng laman, the temptation to be relevant. Diba sabi natin, the devil wanted Jesus to be relevant to first to satisfy muna yung kanyang hunger and thirst. Pero yung dulo nun is he wanted Jesus to feed the people gamit yung mga bato na gagawing tinapay. In that sense, si Jesus ay magiging sikat, magiging relevant sa mga tao. So ngayon, mga kapatid, pag-uusapan po natin yung pride of life na binanggit din ni John doon sa kanyang sinabi sa kanyang book. The pride of life, the temptation to become spectacular. Yung kamangha-mangha. Pag sinabi spectacular, yung mamamangha tayo, bibilib tayo. And it uses, of course, religion and spirituality and everything that God considers sacred and holy. Yung mga tinalaga ng Diyos bilang banal, kanyang isinantabi, siguro hindi isinantabi, yung inihiwalay para sa kanyang kaluwalhatian. Gagamitin niya ng dyablo bilang convenient platform laban sa Diyos. So after a failed attempt on Jesus sa issues ng pagkain at inumin, hindi pa ready mag-give up ang dyablo sa kanyang series of temptations. So nag-fail siya nung una, nandito na naman siya uli. Ang kanyang ginawa, dinala niya si Jesus sa summit o doon sa tuktok ng templo sa Jerusalem, the center of Jewish religious life. Sa Jerusalem. And Satan asked Jesus to perform a spectacle for everyone to see. Satan appealed to the desire within every man to sense approval from God and to have that approval publicly demonstrated. Dinala niya si Jesus doon sa pinakataas ng templo. Tanaw po yung buong Jerusalem. At sabi niya, ayon sa ating binasa, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Napaka dali lang pong intindihin nun, mga kapatid. Kasi nandun siya sa taas, makikita siya ng lahat ng tao. Sabi ni Satan, darating naman yung mga angels para iligtas ka. So anong sinasabi nito sa atin? Itong temptation na ito, anong sinasabi nito sa buhay mo? Anong sinasabi nito sa mga Kristiyano ngayon? First, mga kapatid, pwede natin sabihin na spirituality sa pag-iisip ng dyablo as a road to stardom. Pwede niya talagang gamitin yung spirituality, yung religion, yung church, yung ministry, yung mga spiritual gifts and talents na mayroon tayo. I-divert yung atensyon niyan. Dapat yan ay ialay sa Diyos. Pwede niyang gamitin yan. No? In a very subtle way, ang pangakong dadaling ka niyan sa itaas. So ano yung offense dito? The offense is spiritual abuse. Spiritual abuse. In fact, it is not harsh to say that many Christians not learning from Jesus on this issue, maraming mga Kristiyano na hindi naunawaan itong bagay na to, itong temptation na to, at kung paano nagtagumpay yung ating Panginoon dito sa bagay na to, have pawned their souls to the devil. Using spirituality and religion as a collateral.
Satan, mga kapatid, is exploiting. Sinasamantala ng diablo, at yung kanyang pag-exploit dito ay talagang easy lang. With great ease and with very minimal efforts, this desire in our hearts, this temptation and tendency to be spectacular. Maging kamangha-mangha. You know, church people exchanging their Christian walk sa tawag ng mundo, maging celebrity status. Brad Pitt, Whitney Houston, Elvis Presley, paborito ni Pastor Benji yun. Marami pang iba. They abandoned the church and succumbed to this temptation to become spectacular. Pastors turning into politicians. I have very simple advice kasi marami din po akong mga kaibigan, mga pastors nagtatangka talaga sa politics. Sabi ko sa nila, wala namang problema kung tinatawag kayo ng Diyos dyan. Give up your pastorate. So you can focus kung mananalo ka. Di ba ganun lang dapat eh. Hindi mo pwedeng i-mix yan. Pastor ka, full-time ka, tas mayor ka, ano ka pa man. You will not do well sa iyong duty. Churches becoming family-owned and controlled corporations. Ministry, ipapamana sa anak. How I wish hindi gagawing pastor ng Josie Bono. I don't want him to be a pastor. Ako lang mag-assess sarili ko. Iba na lang. Pero kung yun yung calling ng Panginoon, so be it. Pero hindi dapat dito sa church ito. Magkuha tayong mga pinapamanang ministry. Many have fallen into this trap, mga kapatid. And what is offensive to God? Alam niyo, nakaka-offend talaga sa Diyos dito pag nahulog tayo sa trap na to, is we are using what is sacred, what is holy to Him, as a platform to become famous. Kaya nga ang offense dito ay spiritual abuse. Look at how Satan conducted his works, his attempts on Jesus dito sa bagay na to. First, he brought Jesus to Jerusalem. Now, physical ba to? Literal ba na from Jericho, kasi nandun yung Mount Temptation, talaga bang lumipad sila? Hindi ko alam kung paano sila nakarating ng Jerusalem. And we know that Jerusalem is the city of God. Alam ni Satan, saan dadalhin si Jesus? Hindi sa nightclub, hindi sa beer house. Dinala siya sa kung saan holy. Itinalaga ng Diyos para sa kanyang sarili. Jerusalem is the city of God. And it is holy to God. Hindi lang sa Jerusalem. Pangalawa, He brought Jesus doon sa summit of the temple. Sa pinakamataas na bahagi ng templo. Sabi ng mga scholars, mga 300 feet yung taas niyan. Sabi niya dito kay Jesus, perform some Olympic style free fall, or ano man tawag natin dyan, nose dive, from the highest point of the temple for all to see. And just before Jesus hits the ground, sabi ni Satan, he assured Jesus, the angels will come and rescue him. Na-imagine nyo ba kung gaano kagandang panoorin yun? At lahat sa Jerusalem, kahit yung mga Pharisees, Sadducees, kung sino pa man itong mga taong to na hindi naniniwala kay Jesus, will immediately believe Jesus. Papanoorin siya ng lahat,
Kakaroon siya ng spectacle talaga yun, di ba? Huhulog si Jesus, tapos siguro mga ilang inches bago siya bumagsak sa lupa, ay sasaluhin siya ng mga anghel. Tataas uli. Walang kahirap-hirap sana ang ministry ng ating Panginoon. What an easy and convenient way to become famous. The most logical way to gain people's acceptance as God's Messiah. Diba? Nag-fail kasi si Satan doon sa mga tinapay eh. Ito, sabi ni Satan, gamitin natin yung mismong spirituality and religion. Because, alam nyo, ang weakness ng mga Hudyo, miracles. Sabi niya ni Paul sa Corinthians, sabi niya yung mga Greeks, philosophical. Hainan mo ng rational thinking yan. Magsasubmit yung mga Greeks. Kasi masyado sila matatalino. And Jews, they long for miracles. Sa pulsa na talaga ang puso ng mga Hudyo dito. Alam niyo mga kapatid, mayroon pong dalawang bagay dito. Kung ginawa ito ng ating Panginoon at kung gagawin mo, temptation na to. Number one, kung nakatuon ang pansin ng tao sa atin. Kasi matutuon talaga yung pansin ng tao. Pinagkakait natin sa Diyos kung ano ang nararapat sa Kanya. Napaka-delikado ng mga celebrity pastors, no? Ingat po tayo, may evangelical leaders sa buong mundo. Yung pinaka-latest, sikat na apologies. Lagi yan sa CCF. Yung report ay it fell into sexual sins. Yung celebrity pastor sa New York, ganun din. Marami. Minsan nagagamit talaga yung church. Ito yung temptation ni Satan. Sabi ko nga, it's very subtle. Kasi alam mo, akala mo pala, naglilingkod ka sa Panginoon, lumalalim tayo sa Diyos, pero ang church ay nagagamit sa ating mga personal na paghahangad. Number 2, malaking insulto sa Diyos dahil inaabuso natin ng anumang banal para sa Kanya, na Kanyang pinagkaloob sa atin, upang magamitin ng dyablo laban mismo sa Diyos. Can you imagine? Binigyan ka ng opportunity ng Panginoon dito sa church. Tapos yung opportunity na yan mismo ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Hindi lang ng sarili mo, kundi pati ng buong church. At ang pangalan ng Diyos. Please be careful, kapatid. Especially now that becoming famous is very easy. So easy because of the internet and yung mga social media platforms. Di ba? Sayaw-sayaw ka lang dyan. Ubad-ubad ka. Sikat ka na. Ganun lang ka-easy ngayon. Di mo kailangan ma-audition. Di mo kailangan pumila sa mga entertainment giants katulad noon. Ngayon, nandiyan ka lang sa bahay mo. Be careful with your vlogs and your online presence. If you're into this, as a Christian, nag-umpisa ka ng mga ganitong bagay, walang problema yun, no? Gusto ko lang klaruhin, walang problema yan. But be careful. Ask yourself these 3 questions. Number 1, where is it leading me? Saan ka dadalhin yan? Kailangan masagot mo yan, kapatid. Pag sumikat ka, naging 1 million na yung subscriber, marami ng demands yan. Saan ka dadalhin yan? Pangalawa, can I handle the pressure? Pangatlo, is it driving me closer to Christ or away from Him? At wala akong tao na hindi nangangarap na mapansin. Walang tao na hindi nangangarap na kahit papaano sumikat man lang siya. Kaya mag-ingat po tayo. It is a subtle way of Satan tempting many of us. Sometimes we are not aware because this temptation is from within.
from the very heart of our identity and devotion to God. For Jesus, it was being in the holy city and the holy temple. Gamitin mo, Jesus, itong Jerusalem kasi lahat maniniwala talaga sa'yo dito. Gamitin mo itong temple kasi talagang walang mag-question sa'yo. Di na sana siya napako sa krus, di na sana siya napahirapan. Wala sana tayong salvation ngayon. Sabi ko nga, Jerusalem and the temple, yun yung heart of Jewish nation, their identity, and religious life. For us, it could be our church, our denomination, ministry involvement, spiritual maturity, at kung ano-ano pa. Yung inyong gifts that Satan can exploit to insult God. Why? Because here, no one will suspect you. Tama? Pakasatel, no? Bali ba yung mga tao pa naman less suspicious pagdating sa church? Hindi sila ganong nag-iisip ng masama kapag involved na yung Bible at saka ang church. Eh, mag-ingat po tayo mga kapatid. Mga mabibigan na tanong, is Satan bringing me to the highest point? Dinadala ba ako ni Satanas sa tuktok, na kung anumang tuktok yan mga kapatid? Remember, ito at yung kasunod na temptation, laging nasa taas ang dala ni Satanas. Ang Panginoon, laging mababa. Philippians 2, incarnation. Nasaan si Jesus? Nandun sa pinakamababa. Ano, pairalin lang natin yung ating spiritual eyes dito mga kapatid. Malalaman mo, it is not from God. Well, hindi ko sinasabing bawal magtagumpay, bawal sumikat, o naman. But try to discern. Ang Panginoon, laging mababa. Si Satanas, lagi kang dadalhin sa itaas. So kung saan ka man nandoon ngayon, pag-isipan mo munang mabuti. Number 2, have I become spectacular? Naging sikat na ba ako dahil sa church? Number 3, tayo ba as Origin Church, in any way, have we become spectacular already? Pag-isipan natin mabuti, ha? Kasi baka mahulog tayo dito sa temptation na to. So anong sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa umaga pong ito? Number 1, refuse to tread the road to stardom. Kung mabubuhay ka naman at magiging maayos naman ang iyong puso, hindi ka naman magugutom, hindi ka naman magiging kahos, kapatid. Kung may offer na ganito, please refuse. Unless talagang ang Diyos mismo ang nagdadala sa iyo dyan. Rather, in the power and guidance of the Holy Spirit, pursue simplicity, silence, and surrender. Bakit ba nahuhulog itong mga celebrity pastors? Kasi wala na accountability. Sino magsasabi sa kanya? Hoy, mali na yan, ha? Wala. Kagabi nanonood kami ni Bono at si Joanne sa Netflix ng, nanonood ba kayo ng mga luto-luto? Malapit ko naman perfect yung sinaing, huwag kayo mag-alala. Si Enrique Olvera, kilala nyo siya. Siya po yung pinakasikat na chef sa Mexico. May competition ng mga chef sa buong mundo. Luluto sila ng, kagabi, yung pinanood ko, yung episode na yun ay about Mexican food. So, ang pinakamataas na critic doon si Enrique Olvera. Anong sabi niya doon sa mga nagluluto? Sabi niya, pinakamasarap na luto, yung simple lang. Make it simple, sabi niya. Why? Kasi yung simple, hindi mo kayang itago ang mali. Parang ganun din yung buhay natin. Pag simple yung buhay natin, hindi mahirap magtago ng mga mali. Dali makita. Number 2, refuse to be a spiritual stuntman. Be like Jesus, maging servant tayo ng lahat. Sabi ni Jesus,
I came not to be served, but to serve. Sabi ni Paul, bagamat siya ay Diyos, inubad niya kanyang pagka-Diyos, naging alipin para maglingkod sa atin. Si Satanas, dadalhin ka sa pantaas. Ang Panginoon, kaya marami rin hindi sumusunod kasi dadalhin ka sa ilalim. Yung kanilang pagkakaiba. Number 3, refuse to insult God and cause so much pain in his heart by offering to Satan what God considers holy and sacred. Refuse the temptation. Okay? Number 2, mga kapatid, hindi lang yung spirituality ay gagamitin ng diablo minsan para tayo sumikat. Number 2, God's word can be twisted. Ito pinakagandang temptation. It can be twisted for your advantage. Kaya nga temptation eh. Here, Satan, walang kahirap-hirap, flawless. He quoted Psalm 91, 11 to 12. At yan po yung paboritong verse ngayong may pandemic. No? He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. No? At mga pangako of protection and safety nandun. And so he quoted that. Sabi niya, uutusan niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Is it from the Bible? Yes, it is from the Bible. At mga kamay nila sa iyo ay sasalo upang ang paa mo'y hindi masaktan sa bato. Psalm or awit 91, 11 to 12, ginamit niya dyan sa Matthew chapter 4, verse 6. Si Satan mismo nagsasalita. Satan used God's word to confuse and convince Jesus. Remember, Jesus said, kanyang rebuttal dito, it is written. Ang hirap no? Gamitan ng salita ng Diyos. Sinong tama, sinong mali? Of course, nagpapakita ito ng dependence at saka knowledge ng ating Panginoon sa salita ng Diyos. Kasi ginamitan ni Jesus ng Word of God si Satan doon sa unang temptation, gumamit din si Satan ngayon ng Word of God dito sa kanyang pangalawang temptation. Alam niyo sa palagay ko, hindi imposible, Satan must have memorized the entire Bible. Magaling pa si Satan sa mga Gideons. Tama? When it comes to Bible. So he can deceive us. He can manipulate mga Christians. Kaya nga mga kapatid, dahil alam ni Satanas ang Bible, kailangan pa natin talagang seryosohin itong bagay na to. Kailangan din po natin mag-develop ng spiritual discernment to identify the false teachers of today. There are those who misquote and twist the Word of God to deceive or satisfy the will of the people for their own advantage. Dalawa po itong extreme, mga kapatid. So pag sinabi natin twisted yung Word of God, dalawa po ang expressions niya. Number 1, emotionalism. Or tinatawag nating seeker-friendly. Pababawin talaga ng gusto yung salita ng Diyos to accommodate lahat ng mga tao, thinking na pag naka-relate yung mga tao, magiging Christian sila. Maraming mga ganyang simbahan. Yung preaching, parang talk sa isang health club or kung ano man dyan. No? Maraming ganyan. Hindi, okay lang yung pastor, Bible naman eh. So, yun yung number 1. Emotionalism. Para makuha yung mga unbelievers, mag-compromise yung church. Pababawin yung interpretation ng hermeneutics ng Bible. Ang isang swing ng pendulum dyan, mga kapatid, ito. Fundamentalism. Ito naman yung mga taong ginagamit yung salita ng Diyos para yung kapwa-tao hindi makalapit sa Diyos. Naintindihan nyo? Parang sila lang tama. Buti pa sa terrorist, pwedeng makipag-negotiate, sa kanila hindi. Ito yung mga taong ginagamit salita ng Diyos para hindi makapasok sa kingdom of God yung mga taong naghahanap ng kaligtasan. They twist the Word of God. Sabi ni Paul kay Timothy, dadating ang panahon
na hindi na makikinig sa tamang teaching ng mga tao. Susundin lang nila ang mga gusto nila at maghanap sila ng mga teachers na magsasabi sa kanila ng mga gusto nilang marinig. I-reject nila ang katotohanan at ang papakinggan lang nila yung mga gawa-gawang kwento. And it is happening. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, Pinoy version. Alam niyo yung offense dito sa pangalawa? We twist the word of God? Triumphalism. Triumphalism. Ano ba ang triumphalism? It is an attitude or feeling of victory or superiority. Yan. Kami lang ang tama. Itong lahi lang na ito ang pinili ng Diyos. Itong church lang na ito ang totoo. Lahat kayo mali. Itong kultura lang na ito ang superior. Yan yun. Triumphalism. Katulad ng, number 1, the attitude that one religious creed is superior to all others. Lahat kayo mali, kami lang tama. Karinig na kayong ganyan, di ba? Pangalawa, smug or boastful pride in the success or dominance of one's nation or ideology over others. Sarado lahat ng borders. Kasi baka mahawaan tayo. Tayo ng wall. Huwag magpapasok ng mga foreigners. Ayan. Sometimes yung church ganyan din. Ito po yan mga kapatid. People are drawn to triumphalism. Bakit ba ang hilig ng mga tao dito? Sa ganitong attitude na sila lang tama. Because God's word is presented to us with a promise. Ay sabi ng Diablo ay ang anghel darating talaga para iligtas ka. But of course in a twisted way. For example, last week, nagkaroon kami ng GLS at mayroong song na pinlay doon sa seminar. I analyze the lyrics. Sa palagi ko it has a triumphalist agenda. Yung kasabihan na God never fails. Tama yun. Wala ka tayong problema doon. God never fails. Yes, fine. Pero isang bahagi ng lyrics, sabi dyan, God never fails me yet. I think that's triumphalism. Ano, umikot ang mundo ng Diyos sa'yo? That's triumphalism. And it is extremely alarming and dangerous because God is being hostage by your demands and wishes using the scripture, and He is seen as having the obligation to satisfy your desires and wants. Di ba yung sabi ng Diablo? Sadyain mo magpahulog kasi walang magawa ang Diyos, obligado siyang iligtas ka. We want God na maging hostage natin. Alam niyo, pagka ganito tayo mag-isip, using the scripture, it will lead to spiritual carelessness and indiscretion. Sa palagay ko mga kapatid, isa ito, kung hindi man ito ang pinaka, pero isa ito sa highest kind of deception. Kasi ginagamit talaga yung salita ng Panginoon. Wala namang magko-question salita ng Diyos to manipulate others. It gives rise to malicious thinking that we have the power to put God on trial, to test Him. Pwede natin subukin ng Diyos kasi yun naman ang kanyang pangako sa Bible. Also, we desecrate God's Word by justifying our sins. I was a student sa seminary noon. I went home to Palawan for Christmas break. Meron po kaming, dati na namin siyang kapitbahay na, ewan ko, Christian daw siya. Doon sa kanto, pauwi ng bahay, inuman sila doon, kasama yung mga ibang sabi niya pa naman sa akin Pastor, Timothy muna kami ngayon ha, Timothy muna kami. Diba sa Timothy sabi ni Paul, huwag lang puro tubig ang inumin mo. Uminom ka rin ng wine kasi si Timothy daw, sabi naman scholars, mayroong sakit sa tiyan. Kaya pinayuhan siya ni Paul na uminom ng alak. Timothy muna kami ngayon ha. Timothy muna kami. Sabi nga. Follow ko to sa'yo. Violente, no? Pero ganoon, di ba? We justify our sins.
Kasi pwede tayong humingi ng tulong sa scriptures. We do not have the right to put God sa isang sitwasyon na parabang tali yung kanyang mga kamay. It was Satan's invention to test God by sending the angels para iligtas si Jesus mula doon sa pagkakahulog. And in times of COVID, mga kapatid, many churches are testing God. Believe me. Number one, ang daming Kristiyano, sa halip na magbasa ng Bible, mag-repent, makinig sa salita ng Diyos, bising-bising, maghalukay ng mga conspiracy theories. Tama? Ang conclusion ganito, COVID is not true. It is just an ordinary flu. Tama naman talaga, flu naman talaga yan, pero nakakamatay. So, ang gagawin ng mga Christians, hindi na magsusuot ng mask, face shields, walang social distancing, mga simbahan, kung kailang mayroong COVID, saka naman nagrarambol-rambol. Saka naman halos gumulong-gulong. Kasi papakita na tayo ay triumphant, walang makakahadlang sa atin. Triumphalist. Nakita ba kayo ng mga post ng mga simbahan sa Facebook? Na kung kailan mayroong COVID, saka nagdidikit-dikit, ipapakitang sila ay malakas, sila ay masaya. Hindi nag-observe ng mga protocols kasi wala naman yung COVID. O kita mo yung nangyari sa South Korea. Sino nag-spread doon? Church. Kita mo ang patay sa US. Ang dami. Kasi hindi totoo. Sabi, pinapakitang obligado ang Diyos na proteksyonan tayo kasi mga anak niya tayo. Number 2, mga triumphalistic attitude. No harm will come upon us because we are Christians. Karinig na kayang ganyan? Usong-uso yan ngayon. Kaya nga sabi ng Diablo, if you are the Son of God, jump! Kasi i-rescue ka, yan ang nasusulat. Obligado ang Diyos. Wala siyang magagawa kundi i-rescue niya kayo kasi mga anak niya kayo. Today's challenge, mga kapatid, sa atin is that we should develop, or at least siguro hindi natin kayang i-develop ito on our own, but we must ask the Holy Spirit na ilagay yung desire to fall in love with God's Word again. Not only we read the Bible, listen, not only we read the Bible, we allow the Bible to read us. We discern it, we apply it, and we allow ourselves to be transformed into Christ-likeness by the Word of God. In this way, we will easily discern if what is presented before us is the pure Word of God or a twisted one. Kaya ang dami rin mga Kristiyanong nahuhulog sa temptation, nawawala sa paglilingkod sa Panginoon, kasi hindi na natin kino-question kung ano man yung dumating sa atin, basta galing sa Bible, tama yan. Ganito maraming Bible-based, pero hindi biblical. Kailangan nating i-discern alin dyan ang totoo. Alin ang biblical, alin yung Bible-based lang. Okay? Lalo ngayon, mag-ingat kayo dyan sa mga online church. So, ito yung practical applications sa pangalawang point. Study God's Word alone and with your church family. You study it alone, pero you ask questions. From your life group leaders, from us, we will study the Word of God together. Satisfy the longings of your heart and soul, not just the curiosity of your mind. Binabasa natin ang Bible for transformation, hindi lang information. Number 2, be careful with online churches. Kasi ngayon maraming ganyan, mga kapatid. Mga vlogs, mga social media influencers. Alam nyo, the danger is too high. The danger is too high. Discern ninyo,
Alin ba talaga yung totoo dito? Bible-based or biblical? Sa pagtatapos, tingnan po natin, ano ba ang uri ng buhay? Katulad ni Jesus, transformed by God's Word. Number 1, we use God's Word to trust, not test God. Okay? Si Satan, ginamit niya yung Word of God to test God. Ginamit niya yung mga Israelites nung 40 years kay Moses. Ano nangyari sa kanila? Disaster. Ginagamit natin ang salita ng Panginoon upang magtiwala, hindi upang subukin ang Diyos. Number 2, we choose with peace and joy the hard and unpopular way of obedience, not speed and what is spectacular. Diba sabi ng Panginoon, mga examples niya, mustard seed. Pinakamaliit sa lahat. Tapos ang tagal pa daw talaga ng tumubo niyan. Pero okay lang sabi ng Panginoon, pag tumaki naman niya, magkakaroon ng benepisyo sa lahat. Ganyan ang kingdom of God. Sabi niya yung yeast, yung mga nagbe-bake dyan, alam niyo to. Maliit lang naman yan, di ba? Lagyan mo 1 galon. Kung hindi masira yung dough. Maliit lang, sabi ni Jesus. Pero kaya niyang i-expand yung dough. Laging ganon ang ating Panginoon. Inner peace, alam niyo mga kapatid, inner peace is such a credible way to gauge your spirituality. Hindi ko sinasabing yan lang. Pero anumang bagay yan, desisyon, malaki man, maliit, pag may inner peace, most likely galing yan sa Diyos. Sabi ng pinanood namin noon, last week sa GLS, sabi ng babaeng speaker, if there is peace, proceed. Okay? If there is peace, proceed. Number 3, panghuli, we will gladly welcome both suffering and prosperity without being defined by them. Darating yan, wini-welcome natin yan. But we are not defined by them. We are ultimately defined by our relationship with Christ. Panghuli mga kapatid, conclusion. Sabi po na isang author, faith has been said to move mountains. It may also be making people famous. This is exactly what Satan offered Jesus. Easy, mabilis, spectacular. Hindi mo na kailangan maghirap. Gawin mo lang ito, sabi ng Diablo. Total, sabi naman ng salita ng Diyos. Kakaranas ba kayo ng ganyang temptation ngayon? Kapatid, isipin natin muli ang buhay ng ating Panginoon. Isipin natin na wala talagang ibang paraan sa pagtatagumpay kundi ang totoong pananampalataya kay Jesus at tamang pagsasabuhay ng kanyang salita. Again, Jesus proved that the only way to defeat temptation ay salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating sambahin ang ating Panginoon. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord bless. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 His favor be upon you in the 1,000th generation, in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in the 1,000th generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in the 1,000th generation, and your children, the children, the children. May His presence be before you and behind you and beside you, all around you and within you. It's with you, it's with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you. He's with you, He's with you, He's for you, He's for you, He's for you. Amen, amen, amen. His favor be upon you in the 1,000th generation, in your family, in your children, and their children, children. Is for you, is for you, is with 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 you. This temptation is very real, no? Nakaka-relate talaga tayo. Nawa ay proteksyonan tayo ng Panginoon. Tulungan niya tayo na magtagumpay sa bagay po na ito. Let us spend a moment or siguro mga 2 minutes to be silent before the Lord bago tayo mag-closing prayer. Lord, tulungan niyo po kami. Masyadong malakas tong temptation na to, Panginoon. Mas pinadali pa, Lord, ng internet at ng insatiable desire, Lord, ng mga tao makakita ng mga spectacular. Kaya kami, minsan, gusto rin namin mag-perform. Gusto namin sumabay sa trend. Remind us, Lord, na ang iyong landas ay laging tahimik, laging mababa. Doesn't mean na wala kaming karapatan na ma-enjoy ang buhay, kundi ang nais nyo lang, Panginoon, sa amin na ilayo kami sa mas malaking peligro, hindi lang sa aming mga katawan, kundi sa aming mismong mga kaluluwa.
Turo niyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang aming inihiling, na siyang lumukob sa amin, na makita namin yung landas ni Jesus, lalo sa mga panahon pong ito. Gabayan niyo po mga kapatid, mga anak po ninyo na nandito ngayon. Samahan niyo po kami sa aming pagharap sa isang linggo na naman. We do not know what will happen. We do not know, Lord, kung anong peligro maring dumating sa aming mga buhay. Pero sa iyo, kami ay nananampalataya. Nasasamahan niyo po kami. My dear brothers and sisters in the Lord, may the Lord bless you and may He keep you. May the Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen and amen.